The Mysterious Intern. Kabanata 41. Pagkalabas ni Brian Ye sa detective agency ni Hubert Pai, hindi siya dumiretso kay Wesley Zing. Alam niyang baka hindi niya ito maabutin sa gabing iyon. Kahit may paghihiganti siya, hindi naman kailangang magmadali. Maabutin din niya si Wesley Zing. Hindi rin siya dumiretso sa pulis. Una, dahil lumaki siyang kasama ang matandang lalaki, hindi siya sanay na humingi ng tulong sa mga pulis. Pangalawa, alam niyang kahit may ebidensya siya, baka wala pa ring mangyari. Pero wala siyang magagawa kay Wesley Zing. Pag-uwi at pagligo, inalis muna ni Brian Ye ang mga iniisip niya at nagbasa ng mga journal na natanggap niya kamakailan. Importante sa kanya ang mga journal na yun. Kahit na bumababa na ang kalidad ng mga ito, kinakatawan pa rin nila ang pinakamataas na antas ng gamot sa mundo, pati na ang mga bagong trend at impormasyon. Minsan, may makikita siyang nakaka-inspire na articles, tulad noong isang article tungkol sa paggamit ng baking soda sa paggamot ng liver cancer. Bagamat ideya pa lang yun, nakapagbigay ito ng inspirasyon kay Brian Ye. Sayang lang at wala siyang nakitang masyadong makabuluhan sa mga journal na yun. Paulit-ulit lang ang mga impormasyon. Nadismaya si Brian Ye, pero alam niyang mahirap gumawa ng breakthrough sa medisina. Ibinalik niya ang mga journal, at kinuha ang mga TCM monographs. Mas lalo siyang na-inspire sa traditional Chinese medicine. Mas lumalim ang kanyang medical skills at understanding sa katawan ng tao. Malalim na ang gabi nang matapos siyang magbasa. Nagset na siya ng alarm. Naisip niya si Wesley Zing. Sayang ang oras niya dahil sa lalaking yun. Pero alam niyang may leksyon din siyang matututunan dito. Medyo naiinis si Brian Ye dahil sa nasayang na oras. Pero agad din siyang nakapag-focus at nagsimula ng mag-meditate. Mas lalo siyang nagkaroon ng gana na palakasin ang sarili. Kahit na mga gangster lang ang sumugod, sino naman ang makakagarantiya na sa susunod ay hindi na naman magpapadala ng mas malalakas na tao si Wesley Zing, o baka yung misteryosong lalaking may edad. Kaya niya ang isang lalaking may edad, pero paano kung dalawa? O tatlo? Paano kung mas malakas pa sa lalaking yun ang susunod? Walang nakakaalam, kaya kailangan niyang mag-train ng husto. Ang lakas niya ang magbibigay sa kanya ng proteksyon. Walang balita pa rin. Sa isang luxurious villa sa Yanjing, nakaupo si Christian Gao sa mamahaling sofa, nakasimangot. Wala pong bakas. Maliban kay Dr. Allison Zhao, walang nakakaalam kung sino siya. Kung gusto niyo siyang hanapin, maliban na lang kung umiling ang isang lalaking nakasuot ng itim. Wala nang maliban. Sinampal ni Christian Gao ang mesa, at pinutol ang lalaki. Alam niya ang ibig sabihin ng lalaki. Si Dr. Allison Zhao lang ang nakakaalam kung sino ang doktor. Pero ayaw niyang gawin yun. Mahal niya si Dr. Allison Zhao, at hindi niya hahayaang may mangyaring masama dito, kahit pa ang pinakamapagkakatiwalaan niyang tauhan. At alam niya ang identity ni Dr. Allison Zhao. Kung magalit ang nasa likod ni Dr. Allison Zhao, kahit ang angkan nila Gao ay hindi makakayanan yun. Imposible yun. Hindi naman po natin kailangang saktan si Dr. Allison Zhao, pwede naman po natin. Hindi. Pinutol ulit ni Christian Gao ang lalaki. Huwag kayong gagawa ng kahit ano kay Dr. Allison Zhao. Mag-monitor kay Dr. Allison Zhao. Imposible yun. Masyadong delikado. Baka kung wala ang insidente sa operating room noon, baka isinasaalang-alang pa niya yun. Pero alam na niyang hindi yun magagawa. Napatunayan na noon na lagi palang nasa tabi ni Dr. Allison Zhao ang doktor, at may nagbabantay sa kanya. Pero hindi sila lalabas maliban na lang kung nasa panganib si Dr. Allison Zhao. Kung malalaman ng doktor na minomonitor siya ni Christian Gao, ano kaya ang mangyayari? Ayaw isipin ni Christian Gao yun. Wala na pong paraan. May pagkadismaya sa mga mata ng lalaking nakasuot ng itim. Alam niya ang iniisip ni Christian Gao. Pero alam din niyang determinado si Christian Gao, kaya wala siyang magagawa. Ipagpaliban na muna natin to. May pagkadismaya rin sa mga mata ni Christian Gao. Gusto niya talagang malaman kung sino ang doktor at alisin ang banta sa kanya. Akala niya madali lang, pero hindi pala. Wala siyang mahanap na bakas. Pati ang CCTV sa ospital ay hindi makatulong. Pero alam niyang hindi niya pwedeng saktan si Dr. Allison Zhao. Kung hindi, baka mas lalo pa siyang mapahamak. Sa isang lumang bahay sa Yanjing. Boss, bakit natin tinutulungan yung bata na burahin ang mga bakas? Tanong ng isang middle-aged man sa isang lalaking nasa 50 taon na, nakaupo at nagbabasa ng libro. Dahil kawili-wili siya. Sagot ng lalaki.
Kawili-wili. Nagtaka ang middle-aged man. Altheo, alam kong may sama ka ng loob sa bata. Pero normal lang naman ang away. Tsaka, tayo naman ang may kasalanan noon, masyadong tayo. Isinara ng lalaki ang libro. Boss, ako? Namula ang mukha ng middle-aged man. Naiinis talaga siya kay Brian Ye. Gusto niyang magpaliwanag, pero pinutol siya ng lalaki. Sige, hanggang dyan na lang yun. Winavenue ng lalaki ang kamay niya. Kung iisipin mo, kawili-wili talaga ang batang yun. Naoperahan niya yung mahirap na operation na hindi magawa ng mga eksperto, saka, yung pinapasuri ko sa'yo, nakita mo na ba? May pagka-playful ng ngiti sa labi ng lalaki. Orphan po siya. Ilang taon siyang nagstay sa orphanage sa northern suburbs. Baka isa yun sa dahilan kung bakit siya bumalik dito. Inampun siya ng isang overseas Chinese at dinala sa ibang bansa. Pero bumalik siya dito mga ilang buwan na ang nakakaraan, bumili ng bahay at sasakyan, at nag-apply bilang doktor. Sagot ng middle-aged man. Base sa mga impormasyon, wala namang problema sa identity niya. Baka dahil namatay na yung nag-ampon sa kanya, kaya siya bumalik. So, mas sentimental pala ang batang to. Bumalik pa siya sa northern suburbs. Tumango ang lalaki. Oo nga. Kahit naiinis ang middle-aged man kay Brian Ye, aminado pa rin siya. Mabuti yon. Binigyan ng lalaki ng approving look ang middle-aged man. Saka, yung sa angkan nilagaw, gulo pa rin ba? Opo. Boss, babalaan ko po ba? May cold na sa mga mata ng middle-aged man. Huwag na, hayaan mo lang siyang magulo, basta't huwag siyang lalampas. Winavenue ng lalaki ang kamay. Sige, alagaan mo si Lingling. May lungkot sa mga mata ng lalaki nang sabihin yun. Huwag po kayong mag-alala, boss. Hanggat may hininga ako, walang sino man ang mananakit sa kanya. Determinadong sabi ng middle-aged man. Hinga. Mula sa malalim na pag-iisip, dumilat si Brian Ye. May excitement sa kanyang mga mata. Muli na namang umunlad ang kanyang pagsasanay sa longevity formula. Ang huli niyang pag-unlad ay noong operasyon sa aksidente. Noon, para bang sumabog ang kanyang pinag-aralan sa 3 buwan simula nang bumalik siya sa China. Pagkatapos ng pag-unlad na yun, bumalik sa dati ang pagsasanay niya. Wala nang pagbabago, at nakakabagot. Akala niya, 3 buwan pa bago siya muling umunlad. Pero 1 buwan pa lang, umunlad na naman siya. Ngayon, ramdam niya ang lakas sa kanyang katawan. Parang may walang katapusang enerhiya. Parang kayanan niyang gumawa ng high-intensity operation gaya ng kay Renato Huang, nang walang kahirapan. Pero hindi niya alam kung ilusyon lang yun. Bakit ganito ka-obvious ngayon? Malapit na ba siyang makarating sa 2nd antas? Dahil sa kakaibang nararamdaman niya, naisip niya ang isang posibilidad. Kung totoo yun, maganda yun. Kahit malayo pa ang 4 na antas, isa pa rin yung hakbang. Napangiti si Brian Ye. Pero agad din niyang pinigilan ang excitement. Hula lang yun, walang ebidensya. Kaunti lang ang alam ng matandang lalaki tungkol sa longevity formula. Sinubukan lang niya yun, at wala siyang iniwang impormasyon kay Brian Ye. Kaunting impormasyon lang ang alam ni Brian Ye tungkol dito. Wala siyang alam sa iba't ibang antas ng pagsasanay. Anuman, kailangan niyang magpatuloy sa pagsasanay. Ang sipag ay magbubunga. Basta't magpatuloy siya, makakarating din siya sa 2, 3, at 4 na antas. Naninigas ang mga kamao ni Brian Ye. Pagkatapos makontrol ang emosyon, pumunta siya sa training room sa rooftop para mag-training. Agad niyang naramdaman ang benepisyo ng pag-unlad niya. Mas lumakas siya, mas tumaas ang endurance at explosive power niya. Mas lumakas din ang reaction time niya. Mas bumilis at lumakas din siya. 1 buwan na siyang walang pag-unlad, pero ngayon, umunlad na naman siya. Pagkatapos mag-training, hindi na napigilan ni Brian Ye ang excitement. Ang pag-unlad na to ay may malaking tulong sa kanya. Mas lumakas siya. Ang fighting skills ay nakadepende sa strength, speed, at reaction. Mabilis ang reaction mo, maiiwasan mo ang atake ng kalaban at makakakuha ka ng opportunity. Malakas ka, matatalo mo ang kalaban. Mabilis ka, hindi ka maiiwasan ng kalaban. Pagkatapos mag-excite, nag-practice si Brian Ye ng one-beast boxing. Pagkatapos ng away niya sa misteryosong lalaking may edad, mas seryoso na siya sa pagsasanay ng one-beast boxing. Alam niyang isang mysterious boxing technique ito, na may iba't ibang fighting skills. Ang bawat pag-unlad ay may malaking tulong sa kanya. Kaya naman, hindi siya nagpapakasawa. Walang shortcut sa pag-unawa sa one-beast boxing. Kailangan ng paulit-ulit na pagsasanay.
Dahil sa pag-unlad niya, medyo na late si Brian Ye sa pagpunta sa outpatient clinic. Halos oras na ng duty niya nang makarating siya. Hindi pa siya nakakapag-open ng clinic. Buti na lang at hindi masyadong mahirap ang mga pasyente. Kaya naman, hindi siya na-stress sa umaga, at hindi rin siya nagtagal sa trabaho. Pagkatapos kumain ng tanghalian, pumunta si Brian Ye sa inpatient department para mag-rounds. Dahil may sapat siyang oras, tinignan niya ang lahat ng pasyente. Wala namang problema sa kanila. 3 beses sa isang araw nag-check si Dr. Thomas Wang, 2 beses ang attending doctor, at halos araw-araw din siyang nag-check, ano pa bang mangyayari. Pero habang aalis na siya sa huling ward, biglang tumunog ang lung function monitoring instrument ng isang pasyente. Ano yun? Tinignan ni Brian Ye ang pasyente. Naguluhan siya. Wala naman siyang nakitang problema kanina. Bakit biglang tumunog ang alarm? Pero kahit naguguluhan siya, bumalik siya sa pasyente at nag-check. Huwag kayong mag-alala, check ko lang siya. Pinakalma niya ang pasyente at ang pamilya nito. Chinek niya ang paghinga ng pasyente, at tinignan ang pulse nito. Ang pulse taking ay importante sa traditional Chinese medicine. Dahil sa pag-aaral ni Brian Ye sa Chinese medicine, mas nagagamit na niya ang pulse taking. Ginagamit na niya ang 4 diagnosis technique sa outpatient clinic. Lalo na ang pulse. Pero dahil baguhan pa lang siya, hindi lang siya umaasa sa pulse taking. Ginagamit din niya ang Western medicine para ma-verify ang pulse. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, mas tumataas ang accuracy ng pulse taking ni Brian Ye. Konti na lang ang mali niya sa diagnosis. Hindi tama to. Stable naman ang lung function ng pasyente, bakit biglang tumunog ang monitor? Pagkatapos suriin ang pulso, kumunat ang noo ni Brian Ye. May pagdududa sa kanyang mga mata. Sigurado si Brian Ye na normal ang lung function ng pasyente. Kahit hindi pa perpekto ang kanyang pulse taking, sigurado siya sa kondisyon ng pasyente dahil simple lang ang pulso nito. Doc Ye, kamusta na po ang tatay ko? Kinakabahang tanong ng pamilya ng pasyente. Okay lang po. Chinek ko na po. Stable naman po ang tatay ninyo. Huwag po kayong mag-alala, may problema lang siguro sa monitor. Tingnan ko lang po. Pinacom ni Brian Ye ang pamilya, at tinignan ang monitor. Pero hindi niya mahanap ang problema. Sinubukan niyang i-adjust, at kinuha ulit ang pulso ng pasyente, pero tumunog pa rin ang alarm. Sumakit ang ulo ni Brian Ye. Hindi siya masyadong pamilyar sa equipment na yun. Matanda na ang mga gamit sa North Suburb Hospital. Malayo sa mga gamit niya sa Oxford. Nakafocus siya sa surgery, at hindi siya nakapag-aral ng internal medicine. Kaya naman, hindi siya pamilyar sa mga gamit noon. Pagbalik niya sa China, karamihan ng oras niya ay nasa outpatient clinic. Bihira siyang magamit ang mga gamit na yun. Doc Ye, magro-rounds na naman po ako. Habang iniisip ni Brian Ye kung tatawag siya ng nurse, may narinig siyang boses sa pinto. Nurse Olga Su? Nurse Myra Zhang? Sakto naman ang dating ninyo. Paglingon ni Brian Ye, nakita niya sina Nurse Olga at Nurse Myra na may dala-dalang nurse's cart. Para siyang nakakita ng savior. Nurse Olga, may problema ata sa monitor na to, paano ko po to aayusin? Matagal ko na pong tinitignan, pero hindi ko pa rin maayos. Tingnan ninyo naman po. Doc Ye, ikaw ang doktor. Bakit ka pa humihingi ng tulong sa amin? Ano ka, nilalaro mo kami? Nakakatawa ka naman. Nagalit si Nurse Olga Su. Ganito si Brian Ye dati. Magaling siyang doktor pero nagpapanggap siyang hindi marunong at nilalaro siya. Ginagawa na naman niya yon. Akala ba niya magaling siyang magpanggap? Hindi niya alam na nakakainis siya. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Nurse Olga. Hindi nila akalaing magsasalita si Nurse Olga ng ganyan kay Brian Ye. Lalo na ang mga pasyente at pamilya nila. Hindi nila akalaing magsasalita si Nurse Olga ng ganyan. Natakot si Nurse Myra. Alam niyang may misunderstanding sina Nurse Olga at Brian Ye, pero hindi niya akalaing magsasalita si Nurse Olga ng ganyan. Kilala na si Brian Ye. Isa siyang magaling na doktor sa respiratory medicine. Kahit hindi siya chief doctor, halos pareho na sila ng katayuan ni Dr. Thomas Wang. Nurse Olga. Doc Ye. May naghahanap po sa inyo. Kumunat ang noo ni Brian Ye. Anong ibig sabihin ng, nilalaro mo kami? Sigurado siyang may misunderstanding sina Nurse Olga at siya. Gusto na niyang magpaliwanag. Pero kanina pa niya gustong magpaliwanag kay Nurse Olga, pero wala siyang pagkakataon. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon.
Pero may narinig siyang boses sa pinto. Lumingon si Brian Ye, at nakita niya ang isang nurse. Nurse Annalie, sino po ang naghahanap sa akin? Ano daw po ang pangalan niya? Kilala ni Brian Ye si Nurse Lee. Isa siyang bagong graduate na nurse. Kilala na niya ang mga kasamahan niya sa respiratory medicine. Ayaw sana niyang umalis, gusto pa niyang magpaliwanag kay Nurse Olga. Si Dr. Allison Zhao po ng neurosurgery. Sagot ni Nurse Annalie. Nurse Anna, si Dr. Allison Zhao. Nagulat si Nurse Myra. Opo. Tumango si Nurse Lee. Tinignan niya si Brian Ye. Naiintindihan niya ang reaksyon ng kaibigan niya. Akala niya nananaginip siya nang marinig ang pangalan ni Dr. Allison Zhao. Ang sikat na si Dr. Allison Zhao, ang idol niya, ay naghahanap kay Brian Ye. Pupunta na po ako. Dahil kay Dr. Allison Zhao, kinailangan munang ipagpaliban ni Brian Ye ang pagpapaliwanag kay Nurse Olga. Nurse Olga, baka may misunderstanding kayo sa akin. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magpaliwanag. Bago umalis, nagbilin pa siya kay Nurse Myra. Nurse Myra, pakitingnan naman po ang monitor ng pasyente. Wala naman pong problema sa pasyente. Opo. Doc Ye, huwag po kayong mag-alala. Sagot ni Nurse Myra. Nurse Olga, nababaliw ka na. Bakit mo kinakausap si Doc Ye ng ganyan? Nang makalabas si Brian Ye sa ward, natauhan si Nurse Myra at nagulat na tinignan si Nurse Olga. Nababaliw. Ano bang mali sa sinabi ko? Totoo naman yun, Malamig na sabi ni Nurse Olga. Natatakot ang iba kay Doc Ye, pero hindi ako. Kung kaya niya, ipafire niya ako kay Dr. Wang. Misunderstanding. Anong misunderstanding? Tinuturing ba siyang tanga ni Brian Ye? Napangisi si Nurse Olga nang maalala ang sinabi ni Brian Ye. Hindi na nakapagsalita si Nurse Myra. Parang sesubog na ang ulo niya. Hindi ba dapat ay hindi nagagalit si Nurse Olga kay Brian Ye? Pero bakit ganito? Anong sama ng loob niya? Gusto ba niyang ma-fire? Nurse Olga, may misunderstanding ata kayo kay Doc Ye. Mabait naman si Doc Ye. Nag-aalalang tinignan din ng mga pasyente at pamilya nila si Nurse Olga. Si Brian Ye ang paborito nilang doktor, at si Nurse Olga naman ang paborito nilang nurse. Ayaw nilang mag-away ang dalawa. Nag-aalala ring tinignan ni Nurse Myra si Nurse Olga. Kanina pa niya tinatanong si Nurse Olga kung bakit galit na galit ito kay Brian Ye, pero hindi ito sumasagot. Sana masabi na ni Nurse Olga ang dahilan. Para maayos na ang misunderstanding. Pero nadismaya siya. Mga tito at tita, okay lang po. Medyo masama lang po ang mood ko kanina. Pasensya na po, naistorbo ko kayo. Tito Huang, palitan ko na po ang bandage ninyo. Hindi sinagot ni Nurse Olga ang tanong. Pagkatapos humingi ng tawad, agad siyang pumunta sa isang pasyente. Bakit kaya bigla siyang pinatawag ni Dr. Allison Zhao? Hindi man lang siya nag-text o tumawag. Pagkalabas niya sa ward, sumakit ang ulo ni Brian Ye. Ayaw niya talagang makipagkita kay Dr. Allison, hindi dahil sa babala ng misteryosong lalaki at kay Mr. Ralph Lin, kundi dahil sikat na si Dr. Allison Zhao. Pakiramdam niya, palagi siyang may problema kapag nakikipagkita kay Dr. Allison Zhao. Pagdating niya sa lobby ng inpatient department, halos sumabog ang ulo ni Brian Ye. Nakapalibot ang mga staff sa respiratory medicine department kay Dr. Allison Zhao, parang star na hinahabol ng mga fans. Gusto na sanang umalis ni Brian Ye. Dr. Zhao, ano po ang kailangan ninyo? Pinilit ni Brian Ye ang sarili na lumapit. Pagkarinig ng boses ni Brian Ye, tinignan siya ng mga staff, may pagkainis sa mga mata nila. May sasabihin lang ako kay Doc Ye. Libre po ba kayo ngayon, Doc Ye? Tanong ni Dr. Allison Zhao. Mag-uusap sila ng mag-isa. Si Dr. Allison Zhao ang nag-imbite kay Brian Ye. Nagbago ang tingin ng mga nurses kay Brian Ye. Lalong nagningning ang mga mata nila. Mag-uusap sila ng mag-isa. Ang mga doktor naman ay nanliit ang mga mata. Sige po, Dr. Zhao. Naramdaman ni Brian Ye ang tingin ng mga kasamahan niya. Alam niyang hindi na niya maiiwasan ang gulo. Ang batang si Brian Ye, hinahanap na naman siya ni Dr. Zhao. Niloko na naman ata tayo ng batang yun. Oo nga, niloko na naman ata tayo. Alam ko na, hindi lang pala simple yun. Nang makitang naglalakad sina Brian Ye at Dr. Allison Zhao papunta sa isang sulok, nagsalita ang mga doktor. Mga doktor, ano po ang ibig ninyong sabihin? May mga nurse na nakinig sa usapan ng mga doktor. Ganito po yun, sinabi ng mga doktor ang tungkol sa pagbisita ni Dr. Allison Zhao kay Brian Ye noon.
May chismis ata to, hindi lang pala simple ang relasyon ni na Doc Ye at Dr. Zhao. Nagningning ang mga mata ng mga young nurses. Hindi kaya, nag-usap ang mga doktor at nurses. Tungkol po ito sa operation noon. Sa isang tahimik na sulok, sinabi ni Dr. Allison Zhao ang dahilan ng pagpunta niya. Tungkol sa operation. May problema po ba kay Renato Huang? Kinabahan si Brian Ye. Wala po, okay naman po siya. Umiling si Dr. Allison Zhao. Mabuti naman po. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye. Nag-alala siya dahil baka may problema si Renato Huang. Madalas mangyari yun sa surgery. Kung okay naman po ang pasyente, bakit po kayo pumunta? Tanong ni Brian Ye. Maraming journal at eksperto ang tumawag sa akin, gusto nilang i-publish ang plano ng operation para matutunan ng ibang neurosurgeon. Sabi ni Dr. Allison Zhao. I-publish nyo na lang po, sa pangalan nyo na lang po. Sagot ni Brian Ye. Hindi naman siya nagtatago ng impormasyon. Gusto niyang matuto ang ibang doktor, para mas marami siyang matulungan. Marami na siyang na-publish na article sa iba't ibang pangalan. Sa Respiratory Medicine Department, hindi niya tinatago ang impormasyon sa mga interns at colleagues. Kung may tanong sila, sinasagot niya yun ng maayos. Hindi niya alintana kung anong pangalan ang gagamitin. Dati pa siyang nagpa-publish ng article sa iba't ibang pangalan, minsan ay anonymous. Pareho lang naman sa kanya kung gagamitin ang pangalan ni Dr. Allison Zhao o iba pa. Tinignan ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye. Naguluhan siya. Ang laki ng bagay na yun, pero ang gaan ng loob ni Brian Ye. Ano kaya ang iniisip niya? Hindi ba niya alam ang ibig sabihin nito? Dr. Zhao, yan lang po ba ang sasabihin ninyo? Huwag na po kayong pumunta sa akin para sa mga ganitong bagay, kayo na lang po ang bahala. Napailing si Brian Ye. Masyadong malaki na ang influence ni Dr. Allison Zhao. Ayaw na niyang pumunta pa ito sa kanya. Plano mo to, hindi ka ba naaawa? Tanong ni Dr. Allison Zhao. Naaawa. Bakit naman ako naaawa? Naguluhan si Brian Ye. Ayaw mo bang sumikat? Alam mo ba na pag i-publish mo to, magiging isa ka sa top neurosurgeon sa China? Maraming ospital ang gustong kumuha sa'yo, pati ang mga private hospital ay mag-o-offer sa'yo ng malaking pera. Dr. Zhao, alam niyo naman po na wala akong pakialam dyan. Kung gusto ko ng pera, hindi na sana ako umalis noon. Umiling si Brian Ye. Gusto ko lang pong maging doktor, magamot ang mga pasyente, at matuto pa. Pangalan. Sikat. Top neurosurgeon. Hindi niya iniisip yun. Kung gusto niya ng pera at pangalan, madali lang yun. Basta't i-reveal niya ang mga identity niya, magiging top international expert siya. At ang mga malalaking ospital. Kung gusto niyang pumasok, pumasok na siya. Hindi na niya kailangan ng plano para makapasok. Ang double doctorate degree niya sa Oxford University Medical School ay sapat na. Top honors ang mga degree niya. Pero ayaw na niyang sumikat. Natatakot na siya sa pagiging sikat. Gusto na lang niyang maging isang tahimik na doktor, at mag-focus sa pag-aaral. Naramdaman ni Dr. Allison Zhao na parang may tumama sa puso niya. Nagulat siya. Mas lalo niyang naintindihan si Brian Ye. Parang naintindihan niya kung bakit magaling si Brian Ye. Dr. Zhao. Tinignan ni Brian Ye si Dr. Allison Zhao. Naiintindihan ko na. Alam ko na ang gagawin. Tumango si Dr. Allison Zhao. Umalis na siya. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye nang makitang umalis si Dr. Allison Zhao. Para sa kanya, si Dr. Allison Zhao ay parang bomba na anumang oras ay sasabog at magdudulot ng problema. Pero pagkatapos huminga ng maluwag, sumakit ulit ang ulo niya nang maalala ang mga tingin ng mga kasamahan niya kanina. Si Dr. Allison Zhao talaga ay isang bomba. Napangiti si Brian Ye. Pero kailangan pa rin niyang harapin ang problema. Bumalik siya sa department. At gaya ng inaasahan niya, sinugod siya ng mga kasamahan niya. Pinilit niyang ipaliwanag na dahil kay Renato Huang kaya pumunta si Dr. Allison Zhao sa kanya. Paulit-ulit siyang nagbigay ng ebidensya na walang relasyon sila ni Dr. Allison Zhao. At dahil doon, nagduda ang mga kasamahan niya at hinayaan na siya. Pero dahil sa gulo, hindi na niya naayos ang problema kay Nurse Olga. Halos oras na ng duty niya nang makaalis siya sa department. Habang pababa na siya sa inpatient department, nakita niya si Wesley Zing na papunta sa inpatient department. Pagkakita kay Wesley Zing, nanliit ang mga mata ni Brian Ye. Dati, ayaw niya lang kay Wesley Zing, pero dahil pinagbantaan siya nito, nagalit na siya. Nakita rin ni Wesley Zing si Brian Ye.
Pagkakita kay Brian Ye, kinabahan siya. Gusto na sanang umiwas. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na mahina lang si Brian Ye, kinakabahan pa rin siya, lalo na nang tawagan siya ni Hubert Pai, at sinabi nito na malupit si Brian Ye. Nang nasa ospital na siya, at kasama ang mga kasamahan niya, gumaan ang loob niya. Pero hindi niya inaasahan na makikita niya si Brian Ye. Nasa ospital naman siya, at maraming kasamahan, ano pa bang dapat niyang katakutin? Hindi naman siya lalaban dito. Pero pinigilan niya ang sarili, at hindi na siya umiwas. Hay nako, Doc Zing, nakita na naman natin yung lalaking yun, ang kulit naman. Nang mapansin ng mga kasamahan ni Wesley Zing ang pagkailang niya, nakita rin nila si Brian Ye. Bulong nila, may pagkainis sa mga mata nila. Kaibigan ni Wesley Zing ang mga ito. Umaasa silang makakatulong si Wesley Zing sa kanila. Kaya naman, nasa side sila ni Wesley Zing. Kinamumuhian nila ang mga taong kinamumuhian ni Wesley Zing. Doc Zing, ang swerte naman natin. Kahapon lang tayo nagkita, ngayon ulit. Nang nagbubulungan ang mga ito, nilapitan ni Brian Ye si Wesley Zing. Nakaramdam ng takot si Wesley Zing nang makita ang ngiti ni Brian Ye. Gusto na sanang umiwas, pero naalala niyang nasa ospital siya, at maraming kasamahan. Kaya naman, nagmatigas siya. Pagkatapos umungol, nilagpasan niya si Brian Ye at pumunta sa elevator, parang ayaw na niya pang kausapin si Brian Ye. Pagkaalis ni Wesley Zing, tinignan ng mga kasamahan niya si Brian Ye, tapos sinundan na rin nila si Wesley Zing. Doc Zing, huwag po ninyong kalimutan ang kabutihan ninyo sa dating kasamahan ko kahapon. Tinignan ni Brian Ye si Wesley Zing, pero hindi na niya ito pinigilan. Alam niyang hindi niya magagawa yun sa ospital. Masyadong halata. At hindi naman sulit si Wesley Zing sa pagod niya. Hindi pa naman kailangan niyang saktan si Wesley Zing. Marami pa siyang pagkakataon. Pero hindi niya hahayaang masaya si Wesley Zing. Gusto niyang bigyan ng problema si Wesley Zing. Alam niya ang mentality ni Wesley Zing, guilty conscience, takot, at anxiety, gusto niyang bigyan ng pressure si Wesley Zing. Kaya naman, sinagot niya ang tawag nito kahapon, at sinabi ang mga bagay na yon. Pagkarinig ng sinabi ni Brian Ye, nanliit ang mga mata ni Wesley Zing. Kinabahan siya. Alam niyang binabantaan siya ni Brian Ye. Pero umungol ulit siya at nagmadaling umalis, tinatago ang takot niya. Pero hindi alam ng mga kasamahan ni Wesley Zing ang ibig sabihin ni Brian Ye. Akala nila, tinutukoy ni Brian Ye ang pagtrato ni Wesley Zing sa kanya kahapon. Tinignan nila si Brian Ye nang may pagkainis, tapos sinundan na nila si Wesley Zing. Hay nako, sino ba siya? Akala niya ba susundin natin siya? Binyantaan pa tayo. Nakakainis. Doc Zing, bakit mo nakilala ang ganitong kasamahan? Bulag ba ang mga tao sa Respiratory Medicine Department? Pagsakay nila sa elevator, pinag-usapan nila si Brian Ye. Narinig na nila ang kwento ni Wesley Zing kahapon. Para kay Wesley Zing, si Brian Ye ay isang masamang tao na nakipagplastikan kay Dr. Thomas Wang at tinanggal si Wesley Zing sa pwesto. Hindi pinansin ni Wesley Zing ang mga kasamahan niya, pero nagbabago ang ekspresyon niya. Kinabahan siya dahil sa banta ni Brian Ye. Pero nagmatigas siya. Hindi niya talaga paniniwalaan na kaya siyang saktan ni Brian Ye. The Mysterious Intern. Kabanata 41. Pagkalabas ni Brian Ye sa detective agency ni Hubert Pai, hindi siya dumiretso kay Wesley Zing. Alam niyang baka hindi niya ito maabutin sa gabing iyon. Kahit may paghihiganti siya, hindi naman kailangang magmadali. Maabutin din niya si Wesley Zing. Hindi rin siya dumiretso sa pulis. Una, dahil lumaki siyang kasama ang matandang lalaki, hindi siya sanay na humingi ng tulong sa mga pulis. Pangalawa, alam niyang kahit may ebidensya siya, baka wala pa ring mangyari. Pero wala siyang magagawa kay Wesley Zing. Pag-uwi at pagligo, inalis muna ni Brian Ye ang mga iniisip niya at nagbasa ng mga journal na natanggap niya kamakailan. Importante sa kanya ang mga journal na yon. Kahit na bumababa na ang kalidad ng mga ito, kinakatawan pa rin nila ang pinakamataas na antas ng gamot sa mundo, pati na ang mga bagong trend at impormasyon. Minsan, may makikita siyang nakaka-inspire na articles, tulad noong isang article tungkol sa paggamit ng baking soda sa paggamot ng liver cancer. Bagamat ideya pa lang yun, nakapagbigay ito ng inspirasyon kay Brian Ye. Sayang lang at wala siyang nakitang masyadong makabuluhan sa mga journal na yon. Paulit-ulit lang ang mga impormasyon. Nadismaya si Brian Ye, pero alam niyang mahirap gumawa ng breakthrough sa medisina.
Ibinalik niya ang mga journal, at kinuha ang mga TCM monographs. Mas lalo siyang na-inspire sa Chinese medicine. Mas lumalim ang kanyang medical skills at understanding sa katawan ng tao. Malalim na ang gabi nang matapos siyang magbasa. Nagset na siya ng alarm. Naisip niya si Wesley Zing. Sayang ang oras niya dahil sa lalaking yun. Pero alam niyang may leksyon din siyang matututunan dito. Medyo naiinis si Brian Ye dahil sa nasayang na oras. Pero agad din siyang nakapag-focus at nagsimula ng mag-meditate. Mas lalo siyang nagkaroon ng gana na palakasin ang sarili. Kahit na mga gangster lang ang sumugod, sino naman ang makakagarantiya na sa susunod ay hindi na naman magpapadala ng mas malalakas na tao si Wesley Zing, o baka yung misteryosong lalaking may edad. Kaya niya ang isang lalaking may edad, pero paano kung dalawa? O tatlo? Paano kung mas malakas pa sa lalaking yun ang susunod? Walang nakakaalam, kaya kailangan niyang mag-train ng husto. Ang lakas niya ang magbibigay sa kanya ng proteksyon. Walang balita pa rin. Sa isang luxurious villa sa Yanjing, nakaupo si Christian Gao sa mamahaling sofa, nakasimangot. Wala pong bakas. Maliban kay Dr. Allison Zhao, walang nakakaalam kung sino siya. Kung gusto niyo siyang hanapin, maliban na lang kung umiling ang isang lalaking nakasuot ng itim. Wala nang maliban. Sinampal ni Christian Gao ang mesa, at pinutol ang lalaki. Alam niya ang ibig sabihin ng lalaki. Si Dr. Allison Zhao lang ang nakakaalam kung sino ang doktor. Pero ayaw niyang gawin yun. Mahal niya si Dr. Allison Zhao, at hindi niya hahayaang may mangyaring masama dito, kahit pa ang pinakamapagkakatiwalaan niyang tauhan. At alam niya ang identity ni Dr. Allison Zhao. Kung magalit ang nasa likod ni Dr. Allison Zhao, kahit ang angkan nila Gao ay hindi makakayanan yun. Imposible yun. Hindi naman po natin kailangang saktan si Dr. Allison Zhao, pwede naman po natin. Hindi. Pinutol ulit ni Christian Gao ang lalaki. Huwag kayong gagawa ng kahit ano kay Dr. Allison Zhao. Mag-monitor kay Dr. Allison Zhao. Imposible yun. Masyadong delikado. Baka kung wala ang insidente sa operating room noon, baka isinasaalang-alang pa niya yun. Pero alam na niyang hindi yun magagawa. Napatunayan na noon na lagi palang nasa tabi ni Dr. Allison Zhao ang doktor, at may nagbabantay sa kanya. Pero hindi sila lalabas maliban na lang kung nasa panganib si Dr. Allison Zhao. Kung malalaman ng doktor na minomonitor siya ni Christian Gao, ano kaya ang mangyayari? Ayaw isipin ni Christian Gao yun. Wala na pong paraan. May pagkadismaya sa mga mata ng lalaking nakasuot ng itim. Alam niya ang iniisip ni Christian Gao. Pero alam din niyang determinado si Christian Gao, kaya wala siyang magagawa. Ipagpaliban na muna natin to. May pagkadismaya rin sa mga mata ni Christian Gao. Gusto niya talagang malaman kung sino ang doktor at alisin ang banta sa kanya. Akala niya madali lang, pero hindi pala. Wala siyang mahanap na bakas. Pati ang CCTV sa ospital ay hindi makatulong. Pero alam niyang hindi niya pwedeng saktan si Dr. Allison Zhao. Kung hindi, baka mas lalo pa siyang mapahamak. Sa isang lumang bahay sa Yanjing. Boss, bakit natin tinutulungan yung bata na burahin ang mga bakas? Tanong ng isang middle-aged man sa isang lalaking nasa 50 taon na, nakaupo at nagbabasa ng libro. Dahil kawili-wili siya. Sagot ng lalaki. Kawili-wili. Nagtaka ang middle-aged man. Altheo, alam kong may sama ka ng loob sa bata. Pero normal lang naman ang away. Tsaka, tayo naman ang may kasalanan noon, masyadong tayo. Isinara ng lalaki ang libro. Boss, ako? Namula ang mukha ng middle-aged man. Naiinis talaga siya kay Brian Ye. Gusto niyang magpaliwanag, pero pinutol siya ng lalaki. Sige, hanggang dyan na lang yun. Winavenue ng lalaki ang kamay niya. Kung iisipin mo, kawili-wili talaga ang batang yun. Naoperahan niya yung mahirap na operation na hindi magawa ng mga eksperto, saka, yung pinapasuri ko sa'yo, nakita mo na ba? May pagka-playful ng ngiti sa labi ng lalaki. Orphan po siya. Ilang taon siyang nagstay sa orphanage sa northern suburbs. Baka isa yun sa dahilan kung bakit siya bumalik dito. Inampun siya ng isang overseas Chinese at dinala sa ibang bansa. Pero bumalik siya dito mga ilang buwan na ang nakakaraan, bumili ng bahay at sasakyan, at nag-apply bilang doktor. Sagot ng middle-aged man. Base sa mga impormasyon, wala namang problema sa identity niya. Baka dahil namatay na yung nag-ampon sa kanya, kaya siya bumalik. So, mas sentimental pala ang batang to. Bumalik pa siya sa northern suburbs. Tumango ang lalaki. Oo nga.
Kahit naiinis ang middle-aged man kay Brian Ye, aminado pa rin siya. Mabuti yon. Binigyan ng lalaki ng approving look ang middle-aged man. Saka, yung sa angkan nilagaw, gulo pa rin ba? Opo. Boss, babalaan ko po ba? May cold na sa mga mata ng middle-aged man. Huwag na, hayaan mo lang siyang magulo, basta't huwag siyang lalampas. Winavenue ng lalaki ang kamay. Sige, alagaan mo si Lingling. May lungkot sa mga mata ng lalaki nang sabihin yun. Huwag po kayong mag-alala, boss. Hanggat may hininga ako, walang sino man ang mananakit sa kanya. Determinadong sabi ng middle-aged man. Hinga. Mula sa malalim na pag-iisip, dumilat si Brian Ye. May excitement sa kanyang mga mata. Muli na namang umunlad ang kanyang pagsasanay sa longevity formula. Ang huli niyang pag-unlad ay noong operasyon sa aksidente. Noon, para bang sumabog ang kanyang pinag-aralan sa 3 buwan simula nang bumalik siya sa China. Pagkatapos ng pag-unlad na yun, bumalik sa dati ang pagsasanay niya. Wala nang pagbabago, at nakakabagot. Akala niya, 3 buwan pa bago siya muling umunlad. Pero 1 buwan pa lang, umunlad na naman siya. Ngayon, ramdam niya ang lakas sa kanyang katawan. Parang may walang katapusang enerhiya. Parang kayanan niyang gumawa ng high-intensity operation gaya ng kay Renato Huang, nang walang kahirapan. Pero hindi niya alam kung ilusyon lang yun. Bakit ganito ka-obvious ngayon? Malapit na ba siyang makarating sa 2nd antas? Dahil sa kakaibang nararamdaman niya, naisip niya ang isang posibilidad. Kung totoo yun, maganda yun. Kahit malayo pa ang 4 na antas, isa pa rin yung hakbang. Napangiti si Brian Ye. Pero agad din niyang pinigilan ang excitement. Hula lang yun, walang ebidensya. Kaunti lang ang alam ng matandang lalaki tungkol sa longevity formula. Sinubukan lang niya yun, at wala siyang iniwang impormasyon kay Brian Ye. Kaunting impormasyon lang ang alam ni Brian Ye tungkol dito. Wala siyang alam sa iba't ibang antas ng pagsasanay. Ano man, kailangan niyang magpatuloy sa pagsasanay. Ang sipag ay magbubunga. Basta't magpatuloy siya, makakarating din siya sa 2, 3, at 4 na antas. Naninigas ang mga kamao ni Brian Ye. Pagkatapos makontrol ang emosyon, pumunta siya sa training room sa rooftop para mag-training. Agad niyang naramdaman ang benepisyo ng pag-unlad niya. Mas lumakas siya, mas tumaas ang endurance at explosive power niya. Mas lumakas din ang reaction time niya. Mas bumilis at lumakas din siya. 1 buwan na siyang walang pag-unlad, pero ngayon, umunlad na naman siya. Pagkatapos mag-training, hindi na napigilan ni Brian Ye ang excitement. Ang pag-unlad na to ay may malaking tulong sa kanya. Mas lumakas siya. Ang fighting skills ay nakadepende sa strength, speed, at reaction. Mabilis ang reaction mo, maiiwasan mo ang atake ng kalaban at makakakuha ka ng opportunity. Malakas ka, matatalo mo ang kalaban. Mabilis ka, hindi ka maiiwasan ng kalaban. Pagkatapos mag-excite, nag-practice si Brian Ye ng one-beast boxing. Pagkatapos ng away niya sa misteryosong lalaking may edad, mas seryoso na siya sa pagsasanay ng one-beast boxing. Alam niyang isang mysterious boxing technique ito, na may iba't ibang fighting skills. Ang bawat pag-unlad ay may malaking tulong sa kanya. Kaya naman, hindi siya nagpapakasawa. Walang shortcut sa pag-unawa sa one-beast boxing. Kailangan ng paulit-ulit na pagsasanay. Dahil sa pag-unlad niya, medyo na late si Brian Ye sa pagpunta sa outpatient clinic. Halos oras na ng duty niya nang makarating siya. Hindi pa siya nakakapag-open ng clinic. Buti na lang at hindi masyadong mahirap ang mga pasyente. Kaya naman, hindi siya na-stress sa umaga, at hindi rin siya nagtagal sa trabaho. Pagkatapos kumain ng tanghalian, pumunta si Brian Ye sa inpatient department para mag-rounds. Dahil may sapat siyang oras, tinignan niya ang lahat ng pasyente. Wala namang problema sa kanila. 3 beses sa isang araw nag-check si Dr. Thomas Wang, 2 beses ang attending doctor, at halos araw-araw din siyang nag-check, ano pa bang mangyayari. Pero habang aalis na siya sa huling ward, biglang tumunog ang lung function monitoring instrument ng isang pasyente. Ano yun? Tinignan ni Brian Ye ang pasyente. Naguluhan siya. Wala naman siyang nakitang problema kanina. Bakit biglang tumunog ang alarm? Pero kahit naguguluhan siya, bumalik siya sa pasyente at nag-check. Huwag kayong mag-alala, check ko lang siya. Pinakalma niya ang pasyente at ang pamilya nito. Chinek niya ang paghinga ng pasyente, at tinignan ang pulse nito. Ang pulse taking ay importante sa traditional Chinese medicine. Dahil sa pag-aaral ni Brian Ye sa Chinese medicine, mas nagagamit na niya ang pulse taking.
Ginagamit na niya ang 4 diagnosis technique sa outpatient clinic. Lalo na ang pulse. Pero dahil baguhan pa lang siya, hindi lang siya umaasa sa pulse taking. Ginagamit din niya ang Western medicine para ma-verify ang pulse. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, mas tumataas ang accuracy ng pulse taking ni Brian Ye. Konti na lang ang mali niya sa diagnosis. Hindi tama to. Stable naman ang lung function ng pasyente, bakit biglang tumunog ang monitor? Pagkatapos suriin ang pulso, kumunat ang noo ni Brian Ye. May pagdududa sa kanyang mga mata. Sigurado si Brian Ye na normal ang lung function ng pasyente. Kahit hindi pa perpekto ang kanyang pulse taking, sigurado siya sa kondisyon ng pasyente dahil simple lang ang pulso nito. Doc Ye, kamusta na po ang tatay ko? Kinakabahang tanong ng pamilya ng pasyente. Okay lang po. Chinek ko na po. Stable naman po ang tatay ninyo. Huwag po kayong mag-alala, may problema lang siguro sa monitor. Tingnan ko lang po. Pinacom ni Brian Ye ang pamilya, at tinignan ang monitor. Pero hindi niya mahanap ang problema. Sinubukan niyang i-adjust, at kinuha ulit ang pulso ng pasyente, pero tumunog pa rin ang alarm. Sumakit ang ulo ni Brian Ye. Hindi siya masyadong pamilyar sa equipment na yun. Matanda na ang mga gamit sa North Suburb Hospital. Malayo sa mga gamit niya sa Oxford. Nakafocus siya sa surgery, at hindi siya nakapag-aral ng internal medicine. Kaya naman, hindi siya pamilyar sa mga gamit noon. Pagbalik niya sa China, karamihan ng oras niya ay nasa outpatient clinic. Bihira siyang magamit ang mga gamit na yun. Doc Ye, magro-rounds na naman po ako. Habang iniisip ni Brian Ye kung tatawag siya ng nurse, may narinig siyang boses sa pinto. Nurse Olga Su? Nurse Myra Zhang? Sakto naman ang dating ninyo. Paglingon ni Brian Ye, nakita niya sina Nurse Olga at Nurse Myra na may dala-dalang nurse's cart. Para siyang nakakita ng savior. Nurse Olga, may problema ata sa monitor na to, paano ko po to aayusin? Matagal ko na pong tinitignan, pero hindi ko pa rin maayos. Tingnan ninyo naman po. Doc Ye, ikaw ang doktor. Bakit ka pa humihingi ng tulong sa amin? Ano ka, nilalaro mo kami? Nakakatawa ka naman. Nagalit si Nurse Olga Su. Ganito si Brian Ye dati. Magaling siyang doktor pero nagpapanggap siyang hindi marunong at nilalaro siya. Ginagawa na naman niya yon. Akala ba niya magaling siyang magpanggap? Hindi niya alam na nakakainis siya. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Nurse Olga. Hindi nila akalaing magsasalita si Nurse Olga ng ganyan kay Brian Ye. Lalo na ang mga pasyente at pamilya nila. Hindi nila akalaing magsasalita si Nurse Olga ng ganyan. Natakot si Nurse Myra. Alam niyang may misunderstanding sina Nurse Olga at Brian Ye, pero hindi niya akalaing magsasalita si Nurse Olga ng ganyan. Kilala na si Brian Ye. Isa siyang magaling na doktor sa respiratory medicine. Kahit hindi siya chief doctor, halos pareho na sila ng katayuan ni Dr. Thomas Wang. Nurse Olga. Doc Ye. May naghahanap po sa inyo. Kumunat ang noo ni Brian Ye. Anong ibig sabihin ng, nilalaro mo kami? Sigurado siyang may misunderstanding sina Nurse Olga at siya. Gusto na niyang magpaliwanag. Pero kanina pa niya gustong magpaliwanag kay Nurse Olga, pero wala siyang pagkakataon. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon. Pero may narinig siyang boses sa pinto. Lumingon si Brian Ye, at nakita niya ang isang nurse. Nurse Annalie, sino po ang naghahanap sa akin? Ano daw po ang pangalan niya? Kilala ni Brian Ye si Nurse Lee. Isa siyang bagong graduate na nurse. Kilala na niya ang mga kasamahan niya sa respiratory medicine. Ayaw sana niyang umalis, gusto pa niyang magpaliwanag kay Nurse Olga. Si Dr. Allison Zhao po ng neurosurgery. Sagot ni Nurse Annalie. Nurse Anna, si Dr. Allison Zhao. Nagulat si Nurse Myra. Opo. Tumango si Nurse Lee. Tinignan niya si Brian Ye. Naiintindihan niya ang reaksyon ng kaibigan niya. Akala niya nananaginip siya nang marinig ang pangalan ni Dr. Allison Zhao. Ang sikat na si Dr. Allison Zhao, ang idol niya, ay naghahanap kay Brian Ye. Pupunta na po ako. Dahil kay Dr. Allison Zhao, kinailangan munang ipagpaliban ni Brian Ye ang pagpapaliwanag kay Nurse Olga. Nurse Olga, baka may misunderstanding kayo sa akin. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magpaliwanag. Bago umalis, nagbilin pa siya kay Nurse Myra. Nurse Myra, pakitingnan naman po ang monitor ng pasyente. Wala naman pong problema sa pasyente. Opo. Doc Ye, huwag po kayong mag-alala. Sagot ni Nurse Myra.
Nurse Olga, nababaliw ka na. Bakit mo kinakausap si Doc Ye ng ganyan? Nang makalabas si Brian Ye sa ward, natauhan si Nurse Myra at nagulat na tinignan si Nurse Olga. Nababaliw. Ano bang mali sa sinabi ko? Totoo naman yun, Malamig na sabi ni Nurse Olga. Natatakot ang iba kay Doc Ye, pero hindi ako. Kung kaya niya, ipafire niya ako kay Dr. Wang. Misunderstanding. Anong misunderstanding? Tinuturing ba siyang tanga ni Brian Ye? Napangisi si Nurse Olga nang maalala ang sinabi ni Brian Ye. Hindi na nakapagsalita si Nurse Myra. Parang sesubog na ang ulo niya. Hindi ba dapat ay hindi nagagalit si Nurse Olga kay Brian Ye? Pero bakit ganito? Anong sama ng loob niya? Gusto ba niyang ma-fire? Nurse Olga, may misunderstanding ata kayo kay Doc Ye. Mabait naman si Doc Ye. Nag-aalalang tinignan din ng mga pasyente at pamilya nila si Nurse Olga. Si Brian Ye ang paborito nilang doktor, at si Nurse Olga naman ang paborito nilang nurse. Ayaw nilang mag-away ang dalawa. Nag-aalala ring tinignan ni Nurse Myra si Nurse Olga. Kanina pa niya tinatanong si Nurse Olga kung bakit galit na galit ito kay Brian Ye, pero hindi ito sumasagot. Sana masabi na ni Nurse Olga ang dahilan. Para maayos na ang misunderstanding. Pero nadismaya siya. Mga tito at tita, okay lang po. Medyo masama lang po ang mood ko kanina. Pasensya na po, naistorbo ko kayo. Tito Huang, palitan ko na po ang bandage ninyo. Hindi sinagot ni Nurse Olga ang tanong. Pagkatapos humingi ng tawad, agad siyang pumunta sa isang pasyente. Bakit kaya bigla siyang pinatawag ni Dr. Allison Zhao? Hindi man lang siya nag-text o tumawag. Pagkalabas niya sa ward, sumakit ang ulo ni Brian Ye. Ayaw niya talagang makipagkita kay Dr. Allison, hindi dahil sa babala ng misteryosong lalaki at kay Mr. Ralph Lin, kundi dahil sikat na si Dr. Allison Zhao. Pakiramdam niya, palagi siyang may problema kapag nakikipagkita kay Dr. Allison Zhao. Pagdating niya sa lobby ng inpatient department, halos sumabog ang ulo ni Brian Ye. Nakapalibot ang mga staff sa respiratory medicine department kay Dr. Allison Zhao, parang star na hinahabol ng mga fans. Gusto na sanang umalis ni Brian Ye. Dr. Zhao, ano po ang kailangan ninyo? Pinilit ni Brian Ye ang sarili na lumapit. Pagkarinig ng boses ni Brian Ye, tinignan siya ng mga staff, may pagkainis sa mga mata nila. May sasabihin lang ako kay Doc Ye. Libre po ba kayo ngayon, Doc Ye? Tanong ni Dr. Allison Zhao. Mag-uusap sila ng mag-isa. Si Dr. Allison Zhao ang nag-imbite kay Brian Ye. Nagbago ang tingin ng mga nurses kay Brian Ye. Lalong nagningning ang mga mata nila. Mag-uusap sila ng mag-isa. Ang mga doktor naman ay nanliit ang mga mata. Sige po, Dr. Zhao. Naramdaman ni Brian Ye ang tingin ng mga kasamahan niya. Alam niyang hindi na niya maiiwasan ang gulo. Ang batang si Brian Ye, hinahanap na naman siya ni Dr. Zhao. Niloko na naman ata tayo ng batang yun. Oo nga, niloko na naman ata tayo. Alam ko na, hindi lang pala simple yun. Nang makitang naglalakad sina Brian Ye at Dr. Allison Zhao papunta sa isang sulok, nagsalita ang mga doktor. Mga doktor, ano po ang ibig ninyong sabihin? May mga nurse na nakinig sa usapan ng mga doktor. Ganito po yun, sinabi ng mga doktor ang tungkol sa pagbisita ni Dr. Allison Zhao kay Brian Ye noon. May chismis ata to, hindi lang pala simple ang relasyon ni na Doc Ye at Dr. Zhao. Nagningning ang mga mata ng mga young nurses. Hindi kaya, nag-usap ang mga doktor at nurses. Tungkol po ito sa operation noon. Sa isang tahimik na sulok, sinabi ni Dr. Allison Zhao ang dahilan ng pagpunta niya. Tungkol sa operation. May problema po ba kay Renato Huang? Kinabahan si Brian Ye. Wala po, okay naman po siya. Umiling si Dr. Allison Zhao. Mabuti naman po. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye. Nag-alala siya dahil baka may problema si Renato Huang. Madalas mangyari yun sa surgery. Kung okay naman po ang pasyente, bakit po kayo pumunta? Tanong ni Brian Ye. Maraming journal at eksperto ang tumawag sa akin, gusto nilang i-publish ang plano ng operation para matutunan ng ibang neurosurgeon. Sabi ni Dr. Allison Zhao. I-publish nyo na lang po, sa pangalan nyo na lang po. Sagot ni Brian Ye. Hindi naman siya nagtatago ng impormasyon. Gusto niyang matuto ang ibang doktor, para mas marami siyang matulungan. Marami na siyang na-publish na article sa iba't ibang pangalan. Sa Respiratory Medicine Department, hindi niya tinatago ang impormasyon sa mga interns at colleagues. Kung may tanong sila, sinasagot niya yun ng maayos.
Hindi niya alintana kung anong pangalan ang gagamitin. Dati pa siyang nagpa-publish ng article sa iba't ibang pangalan, minsan ay anonymous. Pareho lang naman sa kanya kung gagamitin ang pangalan ni Dr. Allison Zhao o iba pa. Tinignan ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye. Naguluhan siya. Ang laki ng bagay na yun, pero ang gaan ng loob ni Brian Ye. Ano kaya ang iniisip niya? Hindi ba niya alam ang ibig sabihin nito? Dr. Zhao, yan lang po ba ang sasabihin ninyo? Huwag na po kayong pumunta sa akin para sa mga ganitong bagay, kayo na lang po ang bahala. Napailing si Brian Ye. Masyadong malaki na ang influence ni Dr. Allison Zhao. Ayaw na niyang pumunta pa ito sa kanya. Plano mo to, hindi ka ba naaawa? Tanong ni Dr. Allison Zhao. Naaawa. Bakit naman ako naaawa? Naguluhan si Brian Ye. Ayaw mo bang sumikat? Alam mo ba na pag i-publish mo to, magiging isa ka sa top neurosurgeon sa China? Maraming ospital ang gustong kumuha sa'yo, pati ang mga private hospital ay mag-o-offer sa'yo ng malaking pera. Dr. Zhao, alam niyo naman po na wala akong pakialam dyan. Kung gusto ko ng pera, hindi na sana ako umalis noon. Umiling si Brian Ye. Gusto ko lang pong maging doktor, magamot ang mga pasyente, at matuto pa. Pangalan. Sikat. Top neurosurgeon. Hindi niya iniisip yon. Kung gusto niya ng pera at pangalan, madali lang yon. Basta't i-reveal niya ang mga identity niya, magiging top international expert siya. At ang mga malalaking ospital. Kung gusto niyang pumasok, pumasok na siya. Hindi na niya kailangan ng plano para makapasok. Ang double doctorate degree niya sa Oxford University Medical School ay sapat na. Top honors ang mga degree niya. Pero ayaw na niyang sumikat. Natatakot na siya sa pagiging sikat. Gusto na lang niyang maging isang tahimik na doktor, at mag-focus sa pag-aaral. Naramdaman ni Dr. Allison Zhao na parang may tumama sa puso niya. Nagulat siya. Mas lalo niyang naintindihan si Brian Ye. Parang naintindihan niya kung bakit magaling si Brian Ye. Dr. Zhao. Tinignan ni Brian Ye si Dr. Allison Zhao. Naiintindihan ko na. Alam ko na ang gagawin. Tumango si Dr. Allison Zhao. Umalis na siya. Nakahinga ng maluwag si Brian Ye nang makitang umalis si Dr. Allison Zhao. Para sa kanya, si Dr. Allison Zhao ay parang bomba na anumang oras ay sasabog at magdudulot ng problema. Pero pagkatapos huminga ng maluwag, sumakit ulit ang ulo niya nang maalala ang mga tingin ng mga kasamahan niya kanina. Si Dr. Allison Zhao talaga ay isang bomba. Napangiti si Brian Ye. Pero kailangan pa rin niyang harapin ang problema. Bumalik siya sa department. At gaya ng inaasahan niya, sinugod siya ng mga kasamahan niya. Pinilit niyang ipaliwanag na dahil kay Renato Huang kaya pumunta si Dr. Allison Zhao sa kanya. Paulit-ulit siyang nagbigay ng ebidensya na walang relasyon sila ni Dr. Allison Zhao. At dahil doon, nagduda ang mga kasamahan niya at hinayaan na siya. Pero dahil sa gulo, hindi na niya naayos ang problema kay Nurse Olga. Halos oras na ng duty niya nang makaalis siya sa department. Habang pababa na siya sa inpatient department, nakita niya si Wesley Zing na papunta sa inpatient department. Pagkakita kay Wesley Zing, nanliit ang mga mata ni Brian Ye. Dati, ayaw niya lang kay Wesley Zing, pero dahil pinagbantaan siya nito, nagalit na siya. Nakita rin ni Wesley Zing si Brian Ye. Pagkakita kay Brian Ye, kinabahan siya. Gusto na sanang umiwas. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na mahina lang si Brian Ye, kinakabahan pa rin siya, lalo na nang tawagan siya ni Hubert Pai, at sinabi nito na malupit si Brian Ye. Nang nasa ospital na siya, at kasama ang mga kasamahan niya, gumaan ang loob niya. Pero hindi niya inaasahan na makikita niya si Brian Ye. Nasa ospital naman siya, at maraming kasamahan, ano pa bang dapat niyang katakutin? Hindi naman siya lalaban dito. Pero pinigilan niya ang sarili, at hindi na siya umiwas. Hay nako, Doc Zing, nakita na naman natin yung lalaking yun, ang kulit naman. Nang mapansin ng mga kasamahan ni Wesley Zing ang pagkailang niya, nakita rin nila si Brian Ye. Bulong nila, may pagkainis sa mga mata nila. Kaibigan ni Wesley Zing ang mga ito. Umaasa silang makakatulong si Wesley Zing sa kanila. Kaya naman, nasa side sila ni Wesley Zing. Kinamumuhian nila ang mga taong kinamumuhian ni Wesley Zing. Doc Zing, ang swerte naman natin. Kahapon lang tayo nagkita, ngayon ulit. Nang nagbubulungan ang mga ito, nilapitan ni Brian Ye si Wesley Zing. Nakaramdam ng takot si Wesley Zing nang makita ang ngiti ni Brian Ye.
Gusto na sanang umiwas, pero naalala niyang nasa ospital siya, at maraming kasamahan. Kaya naman, nagmatigas siya. Pagkatapos umungol, nilagpasan niya si Brian Ye at pumunta sa elevator, parang ayaw na niya pang kausapin si Brian Ye. Pagkaalis ni Wesley Zing, tinignan ng mga kasamahan niya si Brian Ye, tapos sinundan na rin nila si Wesley Zing. Doc Zing, huwag po ninyong kalimutan ang kabutihan ninyo sa dating kasamahan ko kahapon. Tinignan ni Brian Ye si Wesley Zing, pero hindi na niya ito pinigilan. Alam niyang hindi niya magagawa yon sa ospital. Masyadong halata. At hindi naman sulit si Wesley Zing sa pagod niya. Hindi pa naman kailangan niyang saktan si Wesley Zing. Marami pa siyang pagkakataon. Pero hindi niya hahayaang masaya si Wesley Zing. Gusto niyang bigyan ng problema si Wesley Zing. Alam niya ang mentality ni Wesley Zing, guilty conscience, takot, at anxiety, gusto niyang bigyan ng pressure si Wesley Zing. Kaya naman, sinagot niya ang tawag nito kahapon, at sinabi ang mga bagay na yon. Pagkarinig ng sinabi ni Brian Ye, nanliit ang mga mata ni Wesley Zing. Kinabahan siya. Alam niyang binabantaan siya ni Brian Ye. Pero umungol ulit siya at nagmadaling umalis, tinatago ang takot niya. Pero hindi alam ng mga kasamahan ni Wesley Zing ang ibig sabihin ni Brian Ye. Akala nila, tinutukoy ni Brian Ye ang pagtrato ni Wesley Zing sa kanya kahapon. Tinignan nila si Brian Ye nang may pagkainis, tapos sinundan na nila si Wesley Zing. Hay nako, sino ba siya? Akala niya ba susundin natin siya? Binyantaan pa tayo. Nakakainis. Doc Zing, bakit mo nakilala ang ganitong kasamahan? Bulag ba ang mga tao sa Respiratory Medicine Department? Pagsakay nila sa elevator, pinag-usapan nila si Brian Ye. Narinig na nila ang kwento ni Wesley Zing kahapon. Para kay Wesley Zing, si Brian Ye ay isang masamang tao na nakipagplastikan kay Dr. Thomas Wang at tinanggal si Wesley Zing sa pwesto. Hindi pinansin ni Wesley Zing ang mga kasamahan niya, pero nagbabago ang ekspresyon niya. Kinabahan siya dahil sa banta ni Brian Ye. Pero nagmatigas siya. Hindi niya talaga paniniwalaan na kaya siyang saktan ni Brian Ye. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.